Si Jessa, 24 years old. Mahilig akong mag-ukay ng damit. Bukod kasi sa maganda, ay mura pa. At saka minsan, ay nakakatsyempo pa talaga ng mga branded. Kaya naman kahit anong okasyon ay sa okay lang ako bumibili ng pansuot ko at ng aking pang-OOTD. Hanggang isang araw, meron akong nabalitaan na bagong bukas na ukayan. At syempre, akong mahilig mag-ukay ay dali-daling nagtungo. Ay, balita ko. May bagong ukayan dun, Jessa. Eh, talaga ba? San ba banda? Samahan mo naman ako. Gusto ko kasing bumili. Alam mo naman, 'di ba? Na mahilig ako sa ukay. Oo nga eh. Kaya nga kita yayakagin. Tara na kasi, samahan mo na kasi ako. Teka, meron akong 700 pesos dito. And then sa 700 pesos na yun, alam ko na madami akong mabibili. Tara na, samahan mo na ako. O sige, tara na. Bakit ba kasi ang hilig-hilig mong bumili dyan na sa ukay pwede namang may branded? Ano ka ba? Makakaminos kasi pag ukay, di ba? Siyempre, mga branded din naman yung damit dun. Isang beses lang naman nasusuot minsan eh. At saka, alam mo yun, di ba? Imported pa. Oo na, sasamahan na kita. Talaga ba? Sasamahan mo ako? Oo na. Agad naman akong sinamahan ng aking kaibigan. Nagtungo nga kami sa isang ukayan. Mabait ang mga magbebenta doon. Pili ako ng short, pili ako ng damit, at syempre, may nakita akong isang damit na nakapagpukaw sa akin. Agad-agad kong pinuntahan. At sakto, murang-mura lang. Nabili ko yung damit na yon sa halagang 40 pesos. Maganda. At talagang pumukaw sa akin. Nung gabi, ay akin munang hinanger. Sabi ko, bukas ko na lang lalabhan. Nung gabing yon ay nakaramdam ako ng kilabot. Kilabot na umabot hanggang sa aking ulo. At doon ako nakaramdam. Nakaramdam na parang may nakamasid sa akin. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Parang hindi ako makahinga. Ang lamig-lamig. Parang may nakatingin sa akin. Tsaka, bakit? Parang ang dilim-dilim dito sa kwarto ko. Eh kalilinis ko lang naman. Anak, ikaw nga bumaba muna rito. Magsaing ka nga muna. Saan ka ba gagaling? Nay. Sinamahan po kasi ako ni Marie. Diyan sa ukayan. May pupuntahan po kasi ng birthdayhan kami bukas eh. Kaya bumili muna ako ng susuotin ko. Bukas pa naman yun ng gabi eh. Ganun ba?
Ay bakit hindi ka sa akin nagpaalam? Nay, wala po kasi kayo eh. Nay, wala ka bang naaamoy? Bakit amoy dugo? Ang lansa-lansa eh. Hay nako, baka naman yung pinagreglahan mo hindi mo itinapon. Nay, naitapon ko na po. Ay, pasiritan mo na lamang ng pabango. Sige po, Nay. Gabing yon ay sari-sari ang aking naaamoy. Andyan na yung nararamdaman ko na biglang lumalagabog saan man sulok ng aking kwarto. Parang Teka, ano yun? Aba, grabe naman. Ay, huwag ko na nga lang pagpapansinin. La 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 la, la 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 la. Grabe kang babae ka. Bakit mo binili yung damit ko? Teka, may naririnig ako. Ano yun? Bakit mukhang may naiyak? Ay, guni-guni ko lang siguro yun. Tulong! Tulungan niyo ako! Ibalik mo na lang yung damit ko doon. Akin to. Hindi ako makahinga. Nung gabing yun, naramdaman ko na tila ba may sumasakal sa akin. Pero hindi ko na lamang pinansin. Kinabukasan ay agad akong napatingin sa damit na nakahanger. Bakit ganon? Para bang may isang anino ng isang tao. Isang babae. Malabahan na nga tong damit na to. Maisuot pa kasi mamaya eh. Ay. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. Bes, ang saya-saya mo ah. Ano ka ba? Parang kasing may dugo tong damit na to eh. Parang bago pa. Ha? Anong dugon sinasabi mo? Ay nako, Bes. Labahan mo na yan. Oo nga eh.
Kanina ko pang nilalaban pero hindi maubos-ubos yung kulay pula. At saka tingnan mo, parang may dugo din dito sa tubig. Anong kanina pang dugo? Ha? Sigurado ka ba dyan, Bes? Oo, Bes eh. Pero ayan, sa wakas, tanggal na. Maihanger na nga. Ay, dryer ko muna kaya. Bes, sinong kasama mo? Wala, Bes. Wala kasi si nanay eh. Ah. May naririnig ka ba, Bes? Wala naman eh. Pinatakot mo lang yung sarili mo. Umagang yon ay ramdam na ramdam ko ang kilabot. Hanggang sa natuyo na ang damit na aking binili sa isang ukay. Oras na. At pupunta na kami sa birthdayhan. Kaya naman, pinalansya ko yung damit. And then, isinuot ko. Nung suot ko ang damit, ay para bang ang bigat ng pakiramdam ko. Parang sobrang lungkot ko. At biglang sakit ng aking ulo. Ganon din ng likod ko. Sakit ng ulo ko ah. Bakit kaya sumakit yung ulo ko? Ang sakit-sakit din ng likod ko, parang ang bigat-bigat ng pasan ko. Ay. Bes, bakit parang ang lungkot mo? Ha? Hindi ah. Bakit? Ang ganda-ganda ko naman today ah. Hindi eh. Parang ang lungkot-lungkot mo. Ah, ganun ba? Ang sakit-sakit nga ng ulo ko eh. Dumating na nga kami. Kung saan mayroong handaan. Kung saan doon idaraos ang kaarawan ng isa pa naming kaibigan. Ay. Ba't ang tagal na, Jessa? Ay, eto na pala. Di mo na ako pumasok dun kasi sobrang iingay. Beautiful. Wow, Bes! Ang saya-saya naman! Tara na nga makigulo. Beautiful.
Bigat-bigat pa rin ang pakiramdam ko. Ah, ah, ang sakit ng katawan ko. Nung gabing yon ay hindi ako matali o hindi ako mapakali. Kaya naman, agad akong nagpaalam at umuwi ng bahay. Amoy na amoy ang lansa sa damit na suot ko. Kaya naman, agad kong hinubad at agad akong nahiga. Kasi pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Sa aking pag-idlip, ang damit ko, ang damit ko. Ano ba? Lubayan mo nga ako! Lubayan mo ako! Hindi kita lulubayan hanggat hindi mo na isuli ang damit ko. Oo na. Oo na. Isusuli ko na yung damit mo. Pagkagising ko ng umagang yun, ay itinapon ko agad ang damit. Pero nung kinagabihan, ay nakita ko na naman ang damit kung saan dun ko inilalagay. Hindi kita titigilan. Hindi kita titigilan kung hindi mo ibabalik ang damit kong paborito. Maghapon na yon ay hindi ako mapakali. At lagi lang akong nakatulala sa isang tabi. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba? Parang lalo na akong nanghihina. Ah! 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 Nay! Nay! Oh, anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit amoy malansa dito? Nay! Anak! Bakit nangingitim yung gilid ng mata mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang dami-dami mong pasa? Nay! Oh! Akin ang katawan ng anak mo. Anak?
Anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ako ang iyong anak. Hindi ako! Ano bang nangyayari sa anak ko? Makatawag nga ng albularyo! Agad na tumawag ng albularyo ang aking ina. Agad akong ginamot ng albularyo. Dinala naming muli sa ukayan na pinagbilhan ko ang damit na yun. At panimula nun, ay wala nang nanggambala sa akin. Ngayon, takot na akong bumili sa ukayan. Yung karanasang yun ay hindi ko makakalimutan. Karanasan na palagi pa rin bumabalik sa aking isipan. Karanasan na lagi pa rin bumabagabag sa akin. At sa gabi, na pagtutulog ako, ay lagi na lang ako may kasama. Kasi takot na akong mag-isa. Yun ang aking kwento sa gabi ng lagim.